Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa lahat, lalo na sa iyo Papa Dudut at sa mga staff mo na dedicated na makapagbigay ng mga magagandang episodes. Gabi-gabi na siyang pinapakinggan at inaabangan namin. Siya nga pala, bago ako magsimula ay tawagin mo na lamang ako sa pangalang Mildred. Nasa mid-20s na ako sa ngayon at nagtatrabaho ako, Papa Dudut, sa isang BPO company dito sa Quezon City. Napasulat ako sa inyong programa kasi matagal ko nang gustong i-share sa inyo ang totoong kwento ng kababalaghan na na-experience ko matagal ng panahon ang nakakalipas. Bahala na kayo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Papa Dudut, kung hindi ako nagkakamali ay August 2018 nagsimula ang lahat. Sa isang dorm sa Mandaluyong ko unang naranasan ang mga nakakakilabot na pangyayari na ito. 6 kaming magkakaibigan kasama na ang kapatid kong si Mary na magkakasamang nag-OJT sa isang company sa Mandaluyong. Kaya nag-rent kami ng room na good for 6 para hindi naman hassle. Bali 3 double decks yun. From Nueva Ecija pa kasi kami. Nung una ay maayos naman ang pag-i-stay namin sa dorm na inuupahan namin. Wala akong nararamdamang kakaiba, although si Mary ay hindi masyadong gusto ang place. Sabi pa nga niya sa akin noon ay kinikilabutan daw siya kasi nararamdaman daw niyang may something sa unit. Pero yun na ang pinakamura sa lahat ng napagtanungan namin. Kaya pumayag na rin noon si Mary. Noong lumipat kami sa naturang dorm ay ayos naman kaming 5 maliban kay Mary na madalas binabangungot noon. Bilang kapatid syempre ay sinasamahan ko siya palagi. Tabi kaming matulog noon, ganun pa man ay talagang hindi makatulog si Mary sa unit na yon. At ang pinakaayaw niyang parte ng bahay ay ang CR kung saan ay meron daw nagpaparamdam sa kanyang mga nakakatakot. Yung tipo daw na kasagsagan ng shower mo ay merong kakalabit sa likuran mo. Kung sa bagay sa part na yon ay naniniwala ako sa kanya kasi kapag nagsha-shower ako mag-isa ay nararamdaman ko talaga na parang may kasabay ako sa loob. Pero hindi ko siya nakikita. Hindi nagtagal ay nagpa siya si Mary na umalis na lamang ng unit at makitulog na lamang siya sa inuupahang boarding house ng boyfriend niyang si JJ. Sabi ng mga kaibigan ko ay dinadahilan lang daw ni Mary na mayroong multo sa unit. Pero ang ultimate goal lang naman daw nito ay ang makasama ang boyfriend nito na nag-OJT din at kaklase namin. Papa Dudut, akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero 3 weeks before kami matapos sa OJT, nag-start akong makaramdam ng kakaiba sa dorm namin. Nag-start na akong magising ng 3:30 AM. Yung tipong hindi na ako antok. Yung parang kompletong-kompleto ang tulog ko. Akala ko'y nagkataon lang tapos nung second time kong magising ng 3:30 ay lumingap ako. Kahit na sobrang dilim sa kwarto namin. That time ay nasa upper part ako ng double deck. Tapos yun nga, napansin ko yung ilalim ng pinto namin. Yung siwang doon, yun lang kasi yung source of light sa room namin.
Pag matutulog na kasi lahat kami ay hindi sanay na matulog na may ilaw. Napansin ko doon sa siwang na may anino na pabalik-balik na naglalakad na para bang binabantayan yung kwarto namin. Ganon. Nakakapagtaka kasi wala namang nag-rent sa room na katapat namin at saka sa right and left side. And konti lang rin na nag-rent sa floor na yon. Isinawalang bahala ko na lamang yung nakikita ko na yon. Until kinabukasan, nagising uli ako ng 3:30 AM. Tinignan ko ulit yung ilalim ng pinto. Nung una ay wala naman pero bago ako humiga uli ay nakita ko na may anino uli na tila ba pabalik-balik na naglalakad sa tapat ng room namin. And hindi lang yon, nakakadinig na rin ako ng mga bulong. Pero hindi ko maintindihan kasi yung bulong ay puro hangin. Hindi ko alam papadudot ang gagawin ko kaya nagtago na lamang ako sa ilalim ng kumot at pinilit na matulog ulit. Hindi nagtagal noon ay nagkasakit ako. After kong magkasakit ay ikinuwento ko na sa mga kasama ko sa room yung anino at bulong. And it turns out na hindi lang pala ako yung nakakarinig ng mga bulong. Pagkaraan ng ilang araw ay natigil na yung pagising ko ng 3:30 AM. Good thing hindi ba? Not until one day. Ginising ko yung isa kong friend na itago na lang natin sa pangalang Charlene kasi maliligo na. Mga 5 AM yon. Nagulat ako kasi pagkagising niya ay tinanong niya kaagad ako. Uy, ikaw ba yung pabalik-balik dito sa kwarto kaninang madaling araw? Di ako naman nagtaka. Sabi ko, ha? Hindi diretso nga ang tulog ko eh. Hindi namin alam na nakikinig pala yung isa naming kaibigan na si Kiana. Sabi niya, ikaw nga Charlene yung pabalik-balik eh. Gising ako noon, naramdaman ko rin yung pabalik-balik dito sa loob. Akala ko ikaw kasi narinig kong tumunog yung hagdan na parang may buwaba at umaakyat. Papadudot lalo kami ngayon nagtaka at natakot hanggang sa nagising na silang lahat. Tatlo pala silang nakaramdam noong pabalik-balik sa loob ng kwarto pero walang nangahas. Natignan kung sino dahil natakot doon sa ikinuwento ko. Pagkatapos ng pangyayari na yon ay sabay-sabay silang nagkasakit. As in all at the same day. Ako lang yung hindi nagkasakit kasi nauna na ako na nagkasakit. So dahil nagkasakit nga sila ay kinailangan nilang umuwi ng probinsya para magpahinga muna. Tapos eto na. Last 3 days na namin sa dorm ay naghahakutan na kami ng gamit at inuuwi. Hanggang sa last night namin doon. Lahat sila ay uuwi ng probinsya bukod sa akin. Si Mary umuwi na rin sa amin. Ang ginawa ko ay tinawagan ko si mama para papuntahin ang isa kong kapatid na babae na bunso para masamahan ako dito. Pero ang sabi ni mama sa akin ay siya na lang daw ang pupunta sa dorm para may kasama naman akong matulog. That time ay 4 months nang buntis si mama kaya nag-aalala ko. Pero no worries daw kasi kaya naman niyang bumiyahe at saka hindi naman malaki ang tiyan niya. Bago kami matulog ay pinatay na yung ilaw pero iniwan ng nanay ko na bukas yung ilaw sa may shower para daw hindi masyadong madilim. Tapos ayon, tabi kaming matulog since medyo maluwag naman yung kama. Bandang 3:30 AM ay nagising ako bigla kasi parang umuungol ang nanay ko. Yung ungol na parang gustong sumigaw ganon. Di ako naman medyo nataranta at ginising ko ang nanay ko. Nagulat ako kasi nung ginigising ko siya ay sumagot siya. Sabi niya ay gising ako anak. Sabi ko bakit ka umuungol dyan? Sabi naman niya basta wala yun, tulog ka na ulit. Natulog naman ako ulit. Kinabukasan ang weird lang ng nanay ko. Nagtataka ako nung chinek niya kung nakadikit yung double deck sa pader, which is hindi naman. Basta ang weird niya.
Since last day na nga yun, pagka-out ko sa OJT ay uuwi na ako ng province kasabay ko yung friends ko. Tapos pagka-uwi ko sabi agad sa akin ng nanay ko ay alam mo ba kung bakit ako umuungol kaninang madaling araw? Sabi ko ay bakit? Tapos sabi niya, kasi nung madaling araw ay nagising ako kasi nadinig ko na may nagsara ng malakas nung shower room. Akala ko nga ikaw pero nakita ko. Katabi naman kita. Tapos, ramdam na ramdam ko na may naglalakad sa loob ng kwarto. Pero wala naman akong makita. Ramdam na ramdam ko rin na parang may umakyat ng double deck kasi lumangit-ngit at umuga yung hagdan. Hindi ko lang makwento sa iyo kanina kasi baka matakot ka. Narinig ko rin yung gripo sa CR na kusang bumukas. Anak, hindi lang kayo ang nasa kwarto na yon. Buti na lang at tapos na ang OJT ninyo at hindi na kayo babalik doon. Doon ako talaga kinilabutan ng sobra. Kasi tugma na tugma yung sinabi ng nanay ko sa nararamdaman ko doon sa room na yon. And never naman ako nagkwento sa amin ng tungkol sa mga nararamdaman namin doon sa room na yon. At yun na nga, umalis na kami ni Mama at bumalik sa bahay namin sa Nueva Ecija. Ilang oras ang biyahe noon pero sa kalagitnaan ng biyahe ay nilagnat si Mama. As in mataas na lagnat. Siyempre nag-alala ako at sa stopover namin yata sa Bulacan ay bumili ako ng paracetamol at pinainom ko yon kay Mama. Pagkatapos noon ay natulog na siya habang nakasandal sa akin. Samantala ay tinext ko na rin noon si Papa at ang mga kapatid ko na abangan nila kami sa terminal. Kasi nga ay masama ang pakiramdam ni Mama at mukhang hindi siya makakatayo. Then tumawag si Mary sa cellphone ko at pinakiusap niya sa akin si Papa. Sinabi ko kay Papa na mataas ang lagnat ni Mama at parang kailangan dalhin namin ito sa doktor pagdating ng Nueva Ecija. At ang dumating na kami sa terminal ng bus ay pumasok sa loob ng bus si Papa at inalalayan niyang buwaba ang asawa niya. Pagkatapos noon ay sumakay kami sa tricycle kung saan ay dinala namin si Mama sa kilala naming doktor. Hindi nagtagal matapos mabigyan ng reseta ay umuwi na kami. Agad na pinahiga namin si Mama sa kanyang kama at hindi na umalis si Papa sa tabi niya. Mga 2:00 ng umaga ay nagising si Mama at bigla itong bumangon na parang wala sa sarili. That time gising pa pala si Papa kaya bumangon din siya at tinawag ang kanyang asawa. Pero laking gulat niya nang bigla na lamang itong magalit sa kanya at nagsalita ng kung ano-anong panunumbat. Pati yung mga nakaraang kasalanan ni Papa ay inungkat ni Mama sa kanya. Nang mga sandaling yon, nagising na ako sa ingay na nagmumula sa kwarto ni na Mama at Papa at dinig na dinig ko noon ang kanilang usapan. Bakit mo ba inuungkat yon? Matagal na yon, hindi ba? At saka akala ko ba napatawad mo na ako? Rinig kong sabi ni Papa. Pagkatapos ay narinig ko na lamang ang pagbagsak ng mga gamit nila sa loob ng kwarto. Narinig ko na parang nagkahabol ng hininga si Papa kaya naalarma na ako at bumangon sa aking kama. Tapos ay nagmamadali akong pumunta sa kanilang kwarto. Buti na lang at hindi nakalak ang pinto kaya naabutan ko na sinasakal pala ni Mama si Papa. Mama, ano ba? Itigil niyo na yan. Wika ko habang lakas loob na pinigilan si Mama. Nagising din noon si Mary at iba ko pang mga kapatid at nakiawat na rin. Nang mailayo na namin si Mama kay Papa ay bigla na lamang tumawa si Mama ng pagkalakas-lakas. Tapos ay napansin namin ni Mary na namumuti na ang mata ni Mama kaya isa lang noon ang ibig sabihin, sinapian si Mama. Pinagtulungan namin si Mama na ihiga sa kama habang si Papa at yung kuya ko ay kumuha ng lubid sa baba at pagbalik nila, dala-dala na nila ang lubid. Pinagtulungan namin itali si Mama sa kanyang kamay at paa habang siya ay nagpupumiglas at kung ano-ano na ang kanyang sinasabi na hindi namin maintindihan. Pagkatapos noon ay lumabas si Papa para tawagin ang kapitbahay naming pastor para humingi ng tulong. Samantala, habang wala pa si Papa ay lumapit naman si Lola at sinuotan niya si Mama ng rosaryo. Gagabayan ka nitong rosaryo anak, sabi niya sa aking ina. Ayoko niyan, masasakal ako dyan, wika ni Mama sabay tawa na may halong galit.
Anak, labanan mo yan, wika pa ni Lola. Tapos yung pagtawa ni Mama noon ay napalitan ng iyak at ang sabi niya ay, inang, tulungan niyo ako. Maya-maya ay nahimatay siya. Ako naman ay nanginig pa rin noong mga sandaling yon kahit pa nahawak ko ang Bible habang si Mary naman at iba ko pang mga kapatid ay nagdarasal na. Habang nagbabasa ako ng Bible noon ay naiyak ako sa sinapit ni Mama ko. Lord, tulungan niyo po ako pakiusap, sabi ko pa noon sa aking dasal. Mamayang kaunti ay naisipang kong kunin ang Santo Niño na estatwa namin na nasa altar namin sa sala. Buwaba ako at kinuha ko yon tapos ay nagmamadali akong umakyat sa kwarto at nilagay ko ang Santo Niño sa tabi ng kanyang kama. Tapos ay muli akong nagbasa ng Bible. Pero nagulat ako nang biglang idinilat ulit ni Mama ang kanyang mga mata. Kaya lalo kong nilakasan ang pagbabasa ko ng Bible. Samantala ay dumating naman ang pastor na kapitbahay namin kasama si Papa. At doon ay nagsimulang magwala ulit si Mama. Nagbasa ng mga verses mula sa Bible ang pastor na siyang sinundan namin. Pero hindi tumigil noon ang pagwawala ni Mama. Itigil niyo yan, sabi niya sa amin. At nagsimulang gumalaw ng kusa ang mga bagay sa loob ng kwarto. Hindi naman natinag noon ang pastor at lalo pa niyang nilakasan ang pagbibigkas ng mga dasal. Nagsisigaw naman si Mama noon hanggang sa mapao siya at manghina. Mamayang kaunti yung pagsigaw niya ay napalitan ulit ng mga pag-iyak. Pakiusap, tama na. Nasasaktan na ako. Kapag nagpatuloy pa kayo ay lalo niya akong sasaktan. Sasaktan niya pati ang anak ko, wika pa ni Mama. Magpapatuloy pa sana ang pastor sa pagdarasal pero pinigilan na siya ni Papa. Huwag kayo magpalinlang sa kanya. Kailangang mapaalis ang masamang espiritu sa katawan ng asawa mo, wika ng pastor kay Papa. Ayoko mapahamak ang asawa ko lalo't buntis siya. Baka totohanin ng masamang espiritu ang banta niya na kapag hindi tayo tumigil. Pag-aalala na sabi ni Papa. Sa huli nagpasya na lamang ang pastor na huminto sa pagdarasal at umuwi na lamang sa kanyang bahay. Habang kami ay naiwan sa loob habang sobrang nag-aalala sa kalagayan ni Mama. Pero pagkalabas ng pastor sa bahay namin ay lalong umingay si Mama. Nagwawala ito tapos ay tumatawa pa. Kaya nagpasya kaming magkakapatid na kami na lamang ang magpatuloy sa pagbabasa ng Biblia. Sinabi na nga itigil nyo yan. Papatayin ko ang mama ninyo kapag hindi kayo tumigil. Pagbabanta pa sa amin ng masamang espiritong sumasapi kay Mama. Pero nagpatuloy lamang kami sa pagdarasal sa pangunguna ko. Mildred, itigil mo yan, sigaw ng sinapian kong ina. Pero hindi ako nagpatinag. Nagpatuloy kami sa pagdarasal, bumalik naman ulit si Papa at sinubukan niya kaming pigilan pero nagmatigas na kami at kailangang mapaalis na ang masamang espiritu sa katawan ni Mama. Hanggang sa nagsisigaw na si Mama, tila ba napapasigaw na sa sakit. Hindi nga nagtagal ay nagulat na lamang kami na sinundan na kami ni Mama sa pagdarasal. Pero hirap siyang bigkasin ang mga sinasabi namin. Nung pagkaamin ng kapatid ko ay nawala ng malay ang mama ko. Pero mga ilang minuto ay nagising ulit siya at normal na ang kanyang pag-iisip. Tapos ay nakiusap siyang painumin namin siya kasi nauuhaw siya. Kumuha kaagad si Papa ng tubig at pinainom niya si Mama. Pero hindi muna kami nagkalag kay Mama, sa payo na rin mismo ng sinapian. Ang sabi ni Mama, bukas daw ay magdala kami ng albularyo na magaling para mapaalis ng tuluyan ng espiritong sumasapi sa kanya. Tinanong namin kung may naaalala siya. Ang sabi niya ay wala, pero ang naaalala niya lamang nung sinakal niya raw si Papa at yon nawala na ulit siya ng ulerat. Hindi kami nakatulog noon, Papa Dudot, hanggang sumikat ang araw. Bandang alas 7 naman ng umaga ay umalis si Papa para puntahan ang kilala niyang albularyo. Pagdating ng albularyo ay wala pa ring malay noon si Mama. Inobserbahan muna ng albularyo si Mama bago ito nagsalita. Ang sumanib sa nanay ninyo ay isang maligno.
isang multo ng babae at isang nilalang na may sungay. Lahat ng yun ay nanggaling sa tinulugan ninyong kwarto sa malayo, sabi ng matanda sa amin. Pagkatapos ay kinuwento ko sa matanda ang nangyari kay mama. At nung nasa dorm kami sa Mandaluyong na isa palang haunted dorm. Umalis na yung tatlo kasi may bagong nakatira na doon sa kwartong pinapamahayan nila. Pero para masiguradong hindi na babalik pa sa katawan ng iyong ina ang tatlong yon, isa sa ilalim natin siya sa isang orasyon. At yun nga papadudod, sinailalim na si mama ng albularyo sa isang orasyon. Pagkatapos noon ay nagkamalay na ulit si mama, bumalik na sa dati ang kanyang itsura. Kaya agad namin siyang kinalagan. Pagsapit naman ng hapon ay dinala namin si mama sa doktor para ma-examine ang kanyang pagbubuntis. At sa awa naman ng Diyos, ligtas din ng bata ang kapatid ko. Simula noon papadudot ay hindi na sinapian si mama. Lumipas ang ilang buwan ay dumating ang kabuwanan niya at doon ay isinilang ang isang healthy na baby boy na pinangalanan naming Christian. Sa ngayon ay 8 years old na ang kapatid ko at normal naman ang kanyang buhay. Lahat kami masaya at very fulfilled naman ang aming buhay, lalo na ako na may magandang trabaho at masayang love life. Yes, may boyfriend ako si Lucky at magdadalawang taon na kami this December 19, 2024. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana mapili po ninyong i-upload sa inyong channel. Abangan namin ito at maraming salamat. God bless and more power, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Mildred. Bawat problema ay isang pagkakataon sa pagbibigay sa Panginoon ng tiwala, lakas ng loob at pagdadirect sa iyong buhay. Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil ang problema ay isa ring pagkakataon upang mapatunayan na mayroong Diyos. Yan ang aral na makukuha natin ngayon sa totoong karanasan ni Mildred. Tandaan natin, ang problemang tulad ng nangyari sa ina ni Mildred ay masosolusyonan natin sa pamamagitan ng matibay nating pananampalataya at paniniwala sa may kapal. Hindi kailanman magwawagi ang kasamaan sa kabutihan at walang masamang espiritu sa nag-iisang lumikha sa lahat. Sa lahat ng ating mga subscribers, hanapin po sa homepage ng channel na ito ang link ng iba ko pang mga YouTube channel. Meron po tayong Kaistorya YouTube channel na rated by Jason Steele. At syempre, ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.